pinilit ay dinagdagan ko pa. Thank you for recording me. Okay, so yung topic natin ay dinagdagan ko pa. Siyempre, kailangan maging special naman dahil sa pagbabalik ni Tatay dito sa ating team, no? Team Wolves. At actually, kung mapapansin nyo, andito tayo sa ating office, no? Sa office natin dito sa Rome, okay? Via Silao Taviano, Publicita. Andito po tayo. Talagang umabsent po si Tatay sa kanyang trabaho para mapagbigyan natin ang ating Mother Team Wolves. Okay? Ganyan natin kamahal ang ating team. Talagang wita, ika nga o yes mentor attitude tayo lagi. Okay? So yun, tayo ay pumasok dito sa ating business na ginagalawan, no? Para kasi itong para tayong nag-aral na muli kasi yun nga ang tawag dito ay School of Wisdom, di ba? Parang nakita ko yun. Na-miss din. Oh, thank you po tayo. Thank you po tayo. Thank you, Nak. Okay. So, medyo ninenervyos tayo pero mawawala din yan. Teka, inom muna tayo ng tubig. Yan, okay. So, yun nga, sinasabi ko, para itong pumasok tayo sa eskwela, no? Pinasok natin ang School of Wisdom. So, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na prerequisite. Okay? Prerequisite. A thing that is required as prior condition for something else to happen or exist. So, ibig sabihin, may requirements lagi. Tuwing tayo papasok, di ba pag tayo napasok ng elementary, kailangan matapos natin ang elementary, and then meron tayong high school, and then college. Then pagdating sa college, marami na naman tayong gagawin para tayo makatapos ng college. Di po ba? Meron diyan ang meron tayong mga thesis, meron tayong mga master degree na tinatawag. So, ganun din ang mangyayari dito sa ating ginagalawang business. Okay? So, yun, medyo pahapyaw lang yan. So, mag-start na tayong mag-share. Okay? Tingnan natin kung makakapag-share si Tatay. Buti, andito ako sa office. Okay. Screen. Start na. Slides. Ito. I think narupit na yun. Ayan. So, hindi ko sila kita. Okay. Mga anak, hindi ko kayo kita. So, maglalagin muna ako sa isa kong cellphone para makita ko naman yung reaction ninyo at yung mga faces nyo, ikang, no? So, sa araw na ito ay ginawa natin itong PPT na to na talagang very special kasi nandito tayo sa business na ito para malaman natin ba kung ano ba yung talagang pinasok natin. So narito yung mga susi ng success ng isang networker o isang businessman na tulad natin. Okay? So this is the key to success with Tatay Larry. Okay? Ayan. So magpapakilala muna ng konti si Tatay Larry. Yung tatawa diyan ay left the group. Si Tatay Larry ay umalis ng Pilipinas noong 1985. So 1985 na ngayon ay 2024, ilang taon na si Tatay, di ba? Pero hindi naman siya halata. So umalis tayo ng 1985. Bandala ko lang po ay isang bag at isang jacket. So nagpunta tayo ng Germany at doon tayo nag-stay ng I think 5 years ako nag-stay doon sa Germany. So, syempre, hindi alam ng aking mga kamag-anak o aking family na sa Team Wolves ko rin sasabihin, no, na ang trabaho po ni Tatay Larry ay callboy. Huwag kayong mabibigla.
Naging callboy po ako doon sa Germany. Dahil sa yung aking mga pinasok doon, wag ka natawa kasi eh. Okay. Callboy dahil nga ang pinasok natin, ang daming trabaho, tawag ng tawag yung mga amo, linisin mo to, pumunta ka doon, bumili ka dito. So, nagtrabaho ako sa hotel. Tumawag na sila ng tumawag, kaya naging callboy po si Tatay Larry. So, hindi ibang callboy yung ating binabanggit, no? So, para lang maalis yung nervyos natin. O, di ba? So, yun, naging 5 taon akong callboy sa Germany. And then, may mga barkada ako na nandito sa Italy. So sinabi niya, Tay, walang mangyayari sa iyo diyan sa Germany. Kailangan pumunta dito sa Italy dahil dito nagbibigay ng lege o ng papel, no? So sa kabutihang palad po, tinulungan din nila ako dito na mapapunta dito sa Italy. That was 2000. Imagine 2000, 2024. So ibig sabihin, 24 years na ako dito. I think 30 years na ako dito eh. Baka malito ang aking pagkagawa. Okay? So, yun dito po siyempre sa Italy, pinasok din natin being callboy, sa mga restaurant, sa mga hotel, naging singer pa po tayo. So, lahat na ng trabaho pinasok ni tatay. No? Siyempre, kailangan tayong gumawa ng paraan para mabuhay. Di ba? Kasi oras na umalis tayo ng Pilipinas, ang goal natin, meron tayong goal na iniisip, ano ba yung goal natin sa buhay. So kahit hindi tayo pumasok dito sa IM Worldwide, dapat pag umalis ka ng isang bansa o sa atin sa Pilipinas o kahit anong ginagawa mo, meron kang vision and goals na dapat mong gawin. O, di ba? So yun, nag-stay po tayo dito sa Italy at dito sa Italy, nagtrabaho po tayo dito sa restaurant, sa hotel, at pumasok din po tayo dito sa entrepreneurship, which is naging kaklase po natin, ang ating CEO, Mentor Jasmine Casini, Mentor Jarlene Piemonte, at yung pong aking anak na si Miss Kimberly Joy. Pumasok po kami dito sa entrepreneurship ng Ateneo. Yan. So doon po namin nakilala, doon ko po nakilala ang aking upline na nabudol po tayo ng copper. O di ba? So si tatay, sino ba dito yung mga nagsimula sa mababa? No? Kasi talagang pag gusto mo yung ginagawa mo, kahit nasa mababa ka, pwede mong daanan lahat ng pinagdaanan ni tatay. Okay? Hindi ka dapat sumuko dahil gusto mo yung ginagawa mo. Which is, kaya tayo nandito sa Team Wolves, kaya nandito ka sa Zoom na ito, dahil gusto mo ring marating yung kung anong gusto mo. Di ba? Yung mga goals and vision mo. At isang example na ang ginawa ko po dahil from copper, ngayon po si Tatay AJ na. Kung mapapansin niyo, taon-taon ginagawa ko po yan na nagra-rank up. Okay? Nagra-rank up, nagpe-pay rank, no? Para at least maabot tayo sa kung saan gusto mo. 2019, ako po ay nag-copper. And then, nag-silver po tayo, 2021. And then nag-sapphire po tayo noong 2021. Kaya po tayo ay from gold to platinum. And then nung tayo po ay naging sapphire na at naging sapphire po tayo ng 2021 at naging ruby po tayo ng 2022. Ayan. So, ang pagiging jade po ni tatay ay nito last October. O di ba? Sino magsasabi sa inyo na ay copper lang po ako, wala akong mararating? Mali. Maling mindset po yan. So kailangan ang mindset natin, kung ano yung nasa utak natin, gawin natin. Kasi kayang-kaya mo yan. Di ba? So yun, nag-ruby po tayo na up to now, tayo ay Ruby under Team Magnificent po. Thank you sa ating mentor, Jasmine Casini. At syempre, hindi po tayo mapapapunta dito sa rank na ito kung hindi natin ginawa itong mga bagay na ito. Okay? So ready na po ba tayo? Why should you rank up? Okay? Kasi itong buwan na ito napaka importante sa ating lahat. Dahil alam natin na maraming nagra-rank up o maraming nag-iisip na mag-rank up. Di ba? So ano ba yung kailangan natin? Bakit ba natin dapat isipin na mag-rank up? Kasi
kung ikaw ay pumasok dito sa business na ito at ikaw ay walang mangyayari sa buhay mo o wala kang vision o wala kang goal sa buhay, ay mag-left the group ka na. Oh, hindi po galit si Tata. Okay? Number 1. Next ha. Siyempre, oras na tayo po ay nag-rank up, naandyan na yung higher commission. Di ba? Siyempre, okay, pumasok tayo dito sa business na ito. Ano ba yung, saan ka ba nagsimula? Siyempre, lahat naman tayo nagsimula as user. Okay? Hindi natin makakailayan kasi ang ating ibinebenta ay ang ating Amazing Pure Organic Barley, which is napakaganda ng nagagawa sa ating katawan, no? So once na ang Amazing Barley natin ay maganda yung naging resulta sa ating mga health, no? Diyan na tayo papasok na pumasok sa isipan natin na gawin nating business. At the same time, nakakatulong ka sa mga tao at nakakatulong din sa financial statement ng bawat isa. Okay? So once na ikaw ay naisipang mag-rank up, okay? Maraming klase ang ibig sabihin ng rank up. Okay? Oras na ikaw ay mag-member dito, anong sasabihin sa iyo ng iyong upline? Mens, kailangan mo nang mag-mover. Kasi yun agad ang sasabihin ng ating mga leader. Kailangan mo nang mag-mover. Bakit? Kasi isa yun eh. Isa yun sa simula ng pagtaas mo. Kailangan mo lang ng 2 to 5% para maging mover ka at ma-unlock mo ang lahat ng mga incentives dito kay IM Worldwide, which is very important na maging mover ka. So alam niyo na naman kung paano maging mover once na it depende po sa inyong packages, di ba? So hindi ko na sasabihin, itanong niyo na lang sa inyong mga upline kung paano ba kayo maging mover. Kung sino pa po dito ang hindi nakakapag-mover, itanong nyo na sa upline nyo kasi diyan tayo mag-i-start. Okay? So yun, pag nakapag-mover ka, diyan na magsisimula. So ngayon, habang tumatagal po ang ating pagpapa-paying, ganyan-ganyan, diyan na papasok, kailangan i-vision natin o i-goals natin na kailangan ko nang mag-rank up. Ano ibig sabihin ng anong unang-una mong gagawin sa rank up? Sapphire. Kasi yun ang first step natin para tayo ay magkaroon ng higher commission. Tandang-tanda ko pa nung ako po ay nag-rank up to Sapphire. Okay? Nakita po ni Mama Lobo at ng aking upline, Mentor Jasmine Casini, na dire-diretso po yung aking pag-give me 5. Okay? Kasi, kita nyo naman, from copper to silver, then silver to gold, wala po sa isip ko yung magpa-jade. Kasi ako nga po ay simula sa mababa. So, ang lahat ng pumapasok po sa akin ay silver. Kaya naging King of Give Me 5 po si Tatay Larry. Ngayon, noong 2021, napansin ni Mama Lobo na ang aking RQB ay malaki na. Hindi ko naman alam kung ano yung sapphire, di ba? So hanggang doon, ipinaliwanag nilang dalawa na, Tay, pwede ka nang mag-sapphire. In 15 days po, nakuha ni Tatay yung sapphire niya last September 2019, I think. Okay? Wala po ang aking upline dito. Nasa bakasyon siya. Ang tumulong po sa akin dito sa pagkukwenta ay si Mentor Ian Calabio, tandang-tanda ko, at ang ating Mama Lobo. Siya po ang talaga namang tumulong sa akin sa pagtutok, sa paglalahat. Alam nyo ba kung ano ang tinanong sa akin ni Mama Lobo? Tandang-tanda ko. Tay, kaya mo ba? Siguro natatandaan siya sa akin, no? Kaya ba ng matandang to na mag-sapphire? No? Hindi na siguro niya masabing diretsyon ganyan, pero kasi siyempre siguro naaawa sa kaya ba ni Tatay na mag-sapphire? Alam mo ang sagot ko sa kanya, kaya ko yan, nak. Kaya yan, wala yan sa edad, no? Basta't gusto mo yung ginagawa mo, kakayanin mo. So nung panahong 'yon, kailangan talaga ng lakas ng loob at tamang tao na nakapaligid sa iyo. Yun ang pinanghawakan ko. Dahil kung ang nakapaligid sa akin ay mga nega, wala na. Hindi na si Tatay aabot sa ganitong sitwasyon, di ba? Ayun. So yun, doon ko nalaman na pag nag-sapphire ka, doon ka talaga kikita, unti-unti, lalaki at lalaki yung ceiling natin. Kasi merong higher ceiling tayo di ba? Pag tayo ay sapphire, at saka alam niyo po ba, sa sapphire, yung uni level natin
ay umaabot hanggang 10th level. Kasi pag Jade ka, hanggang 9th level lang pala yung uni level. Pero pag Sapphire ka na, hanggang 10th level pala yun. O siba dagdag ng ating mga commission? O di ba? Ayun. Pero, ang ganda noon, mamaya makikita natin kung paano naman nag-ruby si tatay. Siyempre, nariyan na higher maximum per week income. So alam natin na bawat package na kinukuha natin, meron niyang maximum week income. No? Kung talagang hahatawin natin, weekly, kikita at kikita ka. Yan ang ganda ng rank up. More compensation plan. Ang ibig sabihin, we have 14 ways to earn. Okay? So yung 14 ways to earn dito sa IM Worldwide, yun ay kailangan nating ma-maximize. Paano natin siya ma-maximize? Kailangan talaga ng rank up, mga mins. Okay? Dahil kung ikaw, ang isipin mo lang ay ikaw nga ay, halimbawa, gold ka. Tapos, siyempre, hindi naman masama yung ikaw ay mag-goal ng just for you gold or give me 5 na silver, no? Hindi naman masama yun. Siyempre, doon talaga nagsisimula yung kitaan natin, which is nangyari talaga sa akin. Kaya, ang next step na natin doon ay higher, mas mataas. No? So, ang susunod na doon is Sapphire. Yun ang simula ng ating pagbabago ng buhay. Ang compensation plan natin ay talaga namang alam natin na pinaganda ng ating mga BODs, kaya wala tayong talo dito. At oras na ikaw ay nag-rank up, syempre marami kang leaders, create momentum. Ayun. Di ba? Oras na ikaw ay maraming leaders, marami kang to, kung saan ka man pumunta, boom, sabog ang team mo. Kailangan mong panghawakan yung init, ika nga, no? Oras na ikaw ay talagang IBP dito, IBP doon, nakikilala ka ng tao, panay ang post mo sa Facebook, nakikreate ka ng momentum, nakikilala ka ng mga tao o ng mga leaders na o yung mga client natin na gustong gawin dito itong ating business. Kasi naroon yung momentum mo eh. Parang pag nag-artista ka, Kuan, ang dami mong pelikula agad, ang dami mong teleserye, kasi momentum mo, kasikatan mo. So, huwag ninyong pababayaan pag kayo ay naging momentum nyo na. Kasi sayang. Yun nga ang kasabihin natin na pag tayo nag-talk, no? At hyper na hyper tayo, kailangan huwag mong palalampasin ng 2 araw kasi mawawala na yung kanyang best friend natin ang momentum. Dahil kasi sa yung talagang maglululok sa kung ano man yung gusto natin. Okay? At siyempre, pag ikaw ay meron ng momentum, meron ka ng leaders, enhances goal setting capacity and character. Diyan napapasok ang character natin. Huwag kang maging acne. Huwag kang nega. Di ba? Kasi oras na ikaw ay magkaroon ng bad character o bad attitude, malayo sa iyo ang iyong momentum. Tandaan nyo yan. Okay, siyempre, real talk tayo, no? Wala tayong pinupuntilya kung sino, hindi galit si tatay. Reality, ika nga. Kasi ang pinasok natin, kailangan maging serious tayo. Di ba? Serious na in the sense na may proseso. Di ba? So, kailangan palawakin natin yung mga goal setting natin. Palawakin natin, hindi lang ikaw magiging goal setter, magiging goal getter ka din. Di ba? Take action. Kailangan may kapasidad tayo ng mga sinasabi ng ating mga top leaders. Kung ano yung sinasabi ng ating mga top leaders, sundin natin. Kung ano yung sinasabi ng ating mga um, um, mother team, gawin natin. Ika nga, yes, mentor attitude. Kung ang karakter natin ay medyo nega, palitan natin yung karakter na yan. Kasi once na ang karakter mo ay mabait, mabait din sa iyo ang swerte. Tandaan nyo yan. Okay? Ayan. Are you guys learning? Natututo ba tayo? Baka naman inaantok na kayo. Bawal ang antokin dito ha. Kasi kita ko yung mga inaantok diyan. Lalo-lalo na yung kilala ko diyan. May kilala ko diyan natutulog eh. No? Ngayon tititigan kita pag pumikit ka. Ay, gising pa siya, gising pa. Nakatawa eh. Okay? O, diretso natin.
Ayan, enhanced team building. Siyempre, pag ikaw ay momento mo, diyan magsisimula yung team building. Kailangan huwag mong pabayaan ang team mo, yung mga leader mo, no? Kasi once na ikaw ay nagkaroon ng team building, diyan dadami lalo yung mga ideas ng bawat isa. Kailangan hindi lang ikaw yung maging dominante na gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Hindi. Kailangan magkaroon kayo ng maganda at malamig na samahan, ika nga. Team building, ika nga. Ano? At yun naman, sa pag-uusap naman natin, oras na tayo ay merong hinihit, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng kuro-kuro, palitan, kung ano ba yung ating gagawin para at least magawa natin ng mahusay yung ating dapat gawin pag tayo ay nagra-rank up. O, di ba? Intentionally creates leaders. Siyempre, no? Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng intentionally creates leader, kailangan pareho yung utak niya at utak mo. Kailangan pareho yung goals mo at goals ko. Kailangan pareho yung gustong mangyari mo sa buhay niya at sa buhay ko. Di ba? Kailangan intentional yan eh. Hindi pwede yung align. Tama yun. Mother Wolves, kailangan naka-align. Dahil kung hindi, pipilitin mo yung isang tao na gawin ng isang bagay na ayaw niya, wala. Kahit paanong gawin mo, hindi niya yung gagawin. Di ba? So, kailangan intentionally hanapin natin yung mga tao na pareho ang ating gusto sa buhay. Correct? Tama po ba? Yan. Thank you, Mentor Desiree. Mwah. Yan. At syempre, pag naroon na yung nakuha natin ng mga tao na tamang tao sa ating team, nandoon na. Intentionally, makikita na rin natin yung 6 digits and 7 digits na kinikita nila ng ating mga top leaders. At the same time, unti-unti tayo nagiging gano'n na din. Di ba? Okay, hanga tayo as OFW. Kung dito man po, meron tayong mga leaders na nandiyan sa Pilipinas na nagagawa nyo ng talagang full-time, palakpakan natin ang mga full-timer diyan sa Pilipinas. Kasi napakarami yung oras. Halos ibuhos nyo na ang buong buhay ninyo kay IM. Pero kami, na OFW dito, grabe lang ang aming sakripisyo na ginagawa. Dahil gusto namin ang ginagawa namin. Di ba? May trabaho kami. Madaling araw hanggang gabi. Pero naiisingit namin si IM Worldwide. Mahirap? Madali? Hindi po madali. Talagang mahirap. Pero pag gusto mo ang ginagawa mo, bukal sa loob mo, magaan. Magaan yung pakiramdam natin, hindi po ba? At mabait din si Lord dahil kahit tayo mga OFW na nandito, marami din ang nagmi-millions. At gusto kong i-shout out ang ating bagong millionaire, ang aking isang anak, Mentor Eileen Francisco. Palakpakan po naman natin. Yan ang isang ehemplo na kahit matagal na siya, hindi siya tumitigil. Di ba? Dahil kung tumigil siya, wala siyang 1,000,000 ngayon. Pero dahil gusto niyang ginagawa, kahit siya ay nag-stop o nagpahinga, pero nagdire-diretso pa rin siya kahit dahan-dahan. At mabait si Lord ngayon, 1,000,000 circle na ang aking anak na yun. And tatay will be the next. And you will be the next also. O, di ba? Galing. Aligning your daily activities to who you want to be 3 to 5 years from now. Ano ibig sabihin? Doon ka pumunta sa mga nagliliyab. Huwag doon sa mga may sunog, sa mga eskinita o may sunog doon sa mga bahay doon. Masusunog ka talaga. Doon ka pupunta sa mga nagliliyab ang katawan dahil gusto nilang gawin ang ginagawa natin, di ba? Kasi meron tayong 5 years plan ng ating IM Worldwide. Di ba? Okay, first year, talagang mahirap. Ikaw lang, solo mo. Di ba? May mga percentage yan na ating susundin from first year to 5th year. Pero pag ikaw ay umabot ng 5th year at wala pang nangyayari sa iyong e-wallet, hindi ko nasasabihin kung anong gustong gawin ko sa iyo. Ikaw nang mag-isip kung anong gagawin ko sa iyo. O, di ba?
Kasi 5 taon ka na, nakatuwa nga ka lang dyan, nanonood ka lang ng Zoom, wala kang ginagawa. Hindi pwede yun. Kasi may process from first year to fifth year para gusto mong mabago yung buhay mo. Di ba? Ayan. Practice of delayed gratification and long-term mindset. Ayan. Tama po. Bawal yung tertiary. Doon lang sa Bohol. Merong mga tertiary. Huwag yun ang dalhin dito sa ating I am worldwide. Ayan. So, kailangan magkaroon tayo ng delayed gratification. Ano ba yun? Tulad ng lagi sinasabi ng ating mentor Arian, di ba? Talagang nagsakripisyo sila, lahat-lahat, hindi mo nila binibili yung mga gusto nilang bilhin. Kasi nga, kailangan magdiretso sila dito sa ginagawa natin, no? Delayed gratification. Then, tingnan nyo naman ngayon ang mga buhay nila, which is, yun ang ating dapat sundin, di po ba? Kasi kailangan magkaroon tayo ng long-term mindset. Okay, ngayon, nahihirapan tayo. Ngayon, merong gusto nang mag-give up. Kasi, para ba sa akin to? Parang hindi para sa akin to eh. Di ba, merong dumadaan talaga sa atin, no? Na gano'n, na naboburn out ka. Kung naboburn out ka, magpahinga ka. Okay? Pag sinabi ng leader mo na magre-rest muna po ako, mag-stop, okay lang. Let him go or let her go. Kasi babalik at babalik din po siya. Okay? Kasi gusto lang siguro niyang mag-meditate o malaman kung ano bang gusto niya dito talaga sa buhay. Pero, oras na nakita niya na ang kanyang mga co-leaders ay kumikita, nag-give me 5, naggaganito, doon niya malalaman o marirealize na mali yata yung aking desisyon. Babalik at babalik sila. Correct? Correct ba? May tao pa ba? Hello? Babalik ka din. Tama po. Ayan. Ito na. Akala nyo tapos na yon? Hindi pa. Pasakaldi lang po yun. O, di ba? So, ito para sa akin. Para kay Tatay Larry, ito yung key to success. Yung una kong sinabi, yun ay, kung sa kuwan ay sinundan ko lang yung mentoring ni Mayora last week. No? Kasi nga, kita nyo naman kung ano ang nangyari sa buhay ni Mayora. Kasi, ginawa niya yun. No? Yung rank up, ginawa niya. At ngayon, congratulations, it is finished na, Mayora. I love you. Ang sarap ng adobo mo. Baon ko pa rin hanggang ngayon. Okay. So, magsimula naman tayo dito sa Tatay's Elephanteng Pogi, Key to Success. Ito po yung mga iniisip ko, no? O naisip ko habang ginagawa ko to si IM Worldwide. 1, dapat inspired ka. 'Di ba? Dapat inspired ka sa ginagawa natin. Number 2, dapat disiplinado ka. No? Discipline is the best. Number 3, action. Kailangan aksyonan mo lahat ng ginagawa mo. Hindi yung gigising ka sa umaga, gagawin ko ito, ay bukas na. Di ba maraming ganon? At isa pa, dapat confident ka. Pogi ka lagi, pogi. Maganda ka lagi. Confident ka sa sarili. No? Dapat patient ka. Yan. Isang-isa yan. Kasi pasensyoso ka dapat. Dapat habaan mo. Kasing haba ng San Juanico Bridge ang iyong pasensya sa ating mga leader. O di ba? Ayun. Tapos na. Joke. Ito pa pala yung topic. Hindi pa pala tapos, Tatay. Grabe. Teka, inom muna. Ayun yun na ba? Tapos na ba? Nainip na ba kayo? Sagot naman. More. Okay, more. Yan, nawala ng nervous ni Tatay. Go, go, go. Today's topic, talagang very special itong topic ni Tatay. Talagang pinaghanda niya ito. Ano ba yung susi sa tagumpay dito sa IM Worldwide? Ha? Ano yung susi? Di ba ang susi? Kailangan mag-open yung mga doors. Di ba? Kailangan buksan natin yung pinto ng tagumpay kasi nandito na tayo. Okay, ulitin ko lang. Dapat inspired ka, sabi ko sa number 1. Hindi pa, Mentor Israel. Diyan ka lang, chill ka lang. Okay? Ano at sino ang dapat mong maging inspirasyon sa ginagawa mo? Sa tingin nyo, sino ba yung inspirasyon nyo? Pakitype nga.
Para naman malaman ko kung kayo ay pusa, inspirasyon mo yung pusa. Pwede rin, kasi ang pusa swerte. Family, of course. Family. Number one, pamilya, pamilya. Wow, si Lord. Yes. Kasi unang-una, pasalamat tayo kay Lord. Yes. Ang sumagot ng family, siya po ang nanalo. Very good. Very good. Siyempre si Lord unang-una. Okay? Pero siyempre, ginagawa natin ito para sa ating family. Anong future ba ang nakikita mo para sa pamilya mo? Di ba lahat naman tayo nangangarap na mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko, lalong-lalo na mga kabataan ngayon. Saluto ako sa ating mga Top Yeps Magnificent, Top Yeps Team Wolves, na talagang bata pa na open na ang mind nila para sa pamilya nila. Di ba? Sa family, gagawin mo ang lahat eh, di ba? Para lang maibigay mo yung mga gusto nila. Ika nga, sakripisyo. Kaya tayo mga OFW, bakit tayo nandito mga OFW? Dahil para sa pamilya. Pero dahil doon, nag-OFW tayo, nadagdagan pa ni Lord ang blessing kasi naandito si IM Worldwide. No? Para madagdagan yung gusto natin na ibigay sa ating family. At dahil doon, si Tatay Larry, awa ng Diyos. Kaya ko namang ibigay kung wala si IM Worldwide, pero mas nadagdagan, ika nga. Dahil sa kay IM Worldwide, tuwing uuwi sa tatay, hindi na kinukuha ang kanyang plane ticket sa savings. Hindi na kinukuha ni tatay yung mga gagastusin kung saan man gustong pumunta. Kasi, thank you IM Worldwide. Di ba? Ang pamilya ko nung umuwi, hindi na sinasabi sa akin na thank you Papa. Thank you IM Worldwide. Akala nyo ba kayo lang nakarating ng Bohol? Nakarating din kami ng family ko. O di ba? Nauna lang kami. Hindi ko na naantay yung yung travel incentives. 'Di ba? Nagpunta kami po ng Bohol. Kasi gusto ng family mo. May bibigay mo ba yan ng hindi dahil kay IM Worldwide? Siguro okay lang na umuwi ako pero nasa bahay lang ako. Hindi ko may ibigay. Ang dami kaya namin. Eh grabe. O di ba? So, yung mga nandito, do it for your family. Okay? Yes. Siyempre, ang next, yung leaders natin. Kailangang maging inspired o be inspired sa ating mga top leaders. Blessed tayo, nakita natin, nakasalamuhan natin ang ating BODs, ang ating president at ang ating GM, General Manager, ang ating top 1, Mentor May, grabe lang ang babait nila. Ang mga YEP noon, sina Mentor, namit na natin na tayo umuwi, sina Mentor Dave, na sila po noon ay kung sakuan ay hindi pa yung ganitong stato ng buhay. Pero grabe, hindi sila nagbabago. No? So, ibig sabihin, kailangan ma-inspired ka sa kanila. Kung ano yung nangyari sa kanila, dapat sundan natin. At lalo na, syempre, the last but not the least, yung ating team. Okay? Siyempre, ikaw na nagsimula dito, solo ka, no? Zero as in zero. Kikita ka, ako Kaper, tuwan-tuwa na po ako noon, okay, nag-first leader ko, Kaper din, syempre. Kaper ako eh. So, yung nag-join sa akin, Kaper din. Tuwan-tuwa na po ako noon nung ako'y kumita ng 500. Ang sabi ko ba, totoo nga, may nakita ko sa aking e-wallet na 500. Pero doon po lahat nagsimula, si Tatay Larry. So ngayon, andyan na po yung ating team, ang ating team-wide, no? Napasalamat sa ating Panginoon Diyos at ibinigay sa atin yung mga tamang tao after 1 year po. Kung sa iba-iba, mag-give up na si tatay. Wala akong makita eh. No? Pero diretso po ang aking pagpapajoin hanggang sa makita ko yung agila. Kasi lagi nasa utak ko, one of these days, darating ang agila mo. At dumating po sila. Okay? So, kailangan ma-inspired ka sa team mo at huwag mong pababayaan. Nung nagsimula po si tatay dito, naging dalawa po ang family ko. Yung akin pong Team Magnificent at yung pong aming Focus Family under our Mentor Claire Honey Villapa.
Kami po ay inampo niya noong panahong yon na kami po ay nasa sa iba't ibang team. Pero kami po ay ginader ni Mama Lobo. Tinuruan, hinubog, ika nga. Ito po sa Focus Family, nung kami po ay pumunta diyan, kami po ay walang rank up. Ni isa sa amin, hindi kami sa fire. Pero alam nyo, bago kami iniwanan ni Mother Wolves na ang sabi niya, darating ang araw, lilipad na kayo sa inyong mga pakpak. Makakalipad na kayo ng solo. Why? Lahat po yan ay elite executive na. Palakpakan po naman natin ang ating Mother Wolves. Grabe yun, ang dami namin. Lahat yan, nagawa niyang elite executive. Ay sadya naman, dahil pag hindi ka nagsalita, patay ka, tanggal ka sa group. Tanggal ka sa group. Pag hindi ka nag-IBP, pag hindi ka nag-IDBP, grabe talaga yung ginawa ni Mother Wolf sa amin. Okay? Ayan. Number 2. Oh, haba natin. Abutin tayo ng alas 12. Kaya nyo pa ba? Ha? Mga mens? Kaya pa ba? Okay. Thank you so much for tuning in. At talagang na-miss ko eh. Na-miss ko kasi itong ginagawa natin eh. Dahil gusto ko talaga lahat, no, as tatay ng Team Wolves, kailangang mabuo ulit tayo. Kailangang magkaroon ulit tayo ng momentum. Ika nga. Ayan. Number 2. Disiplinado ka ba? Ha? Sa ginagawa mo. Baka naman ikaw ipasaway. O baka naman ginagawa mo yung gusto mo, hindi ka nakikinig sa iyong mga applied. Di ba? No way. Kailangan disiplinado ka. Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay mahalaga. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na sa mga tao na nagtiwala sa iyo. Di ba? Kasi nagkaroon ka ng team eh. Ibig sabihin, yung mga taong nag-join sa iyo, may tiwala sa iyo. No? So, hindi mo dapat iyon sirain. Kailangan disiplinado ang bawat isa. Okay? Ayan. So, paano ba magiging disiplinado ang isang leader? Ika nga. Kasi ikaw, oras na pumasok ka at nagkaroon ka ng team, leader ka na eh. So, being a good leader, ano ba ang dapat mong gawin? Hindi ko sinasabi na ako ay perfect leader. Sa lahat naman ng leaders, hindi perfect. Di ba? Kasi hindi naman tayo robot, no? Pero lahat tayo merong ika nga ay, ano ba tawag doon? Basta. Yung isang tao. Merong hindi perfect. May flaws. Yun. May flaws, may okay, yun na nga. Okay, number 1, time management. Okay, so kailangan plan your day ahead. Di ba may mga planner tayo, meron tayong sinusulatan, Monday to Sunday. So isulat na natin doon. No? Yung mga masipag, ay Monday, itoto ko ito. Tuesday, pupunta sa IN. Payout sa Tuesday. Kasi kung ikaw ay tamad, wala kay payout. Di ba? So kailangan nakalagay na doon. Kailangan plan your day ahead. Hatiin mo ang oras mo sa prospecting, syempre, inviting, marketing, and mentoring. Yan papasok ang ating tinatawag na anong tawag doon, mga anak? Prospecting, inviting, marketing, mentoring, closing. Anong tawag doon? Kung kayo ay mga gising pa. I am 5. Very good. Ang galing. Galing na maestro ni Tatay Larry. I am a good teacher. Okay? So, kailangan gawin natin araw-araw yung ating IM5 na tinatawag. Kasi wala namang mawawala sa atin. Tayo nasa computer lang, nasa cellphone lang. Yung lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook, go. Sendan mo ng IM Worldwide. Sendan mo ng Amazing Barley, lalo na yung may mga health issue. Di ba? Okay. Focus. Huwag makontento sa pagiging goal setter. Dapat maging goal getter ka din. Tulad ng sinabi ko kanina, no? So, magseset tayo ng goal. Kailangan makuha natin yung goal natin na isinet. Okay? Consistency. The key is to never give up. Magiging consistent lang tayo sa ginagawa natin. Okay?
Nariyan po yung mga Facebook clip, kung paano pa tayo magpo sa ating mga social media. So maging consistent lang po tayo doon pag-update ng ating mga tanim-tanim. Yun po, mga simpleng bagay na akala nyo simple pero malaki po ang impact. Ha? Malaki yung impact natin sa mga taong ating ina-update. Okay? Number 4, the last but not the least, sinong may mga attitude diyan? Taas ang kamay. Walang tataas. Okay, yung mga may attitude, no? Kasi dito sa ating IM Worldwide, nababago talaga yung attitude natin. Kahit ikaw, kung ikaw ay barumbado noon, na ikaw ay suplada noon, matapang ka, babait ka kahit bahagya man lamang. Kasi parang nahuhold eh. Nahuhold yung iyong gusto mong murahin pero hindi mo kaya. Kasi nga, leader ka na eh. Paano susunod yung mga tao sa iyo, di ba? So kailangan yung attitude mo, babaguhin natin. O di ba? Lalo na sa mga rejection, huwag kayong magagalit pag kayo nare-reject. Alam mo ibig sabihin ng rejection? It's not yet time, man. Hello, man. It's not my time yet. Okay? Hindi pa time o hindi pa oras. Mentor Israel, palakpakan natin. Yan ang patunay na nagbago ang ugali. Kung kilala nyo si Mentor Israel, grabe, nung nakilala ko po yan. Pero ako po ang naglakas loob. Mapabago ang kanyang ugali. At ako po ay nagtagumpay. Palakpakan naman natin. O, di ba? Siya po ngayon ay talagang yes, mentor attitude na. Ayan. Pero pinagdaan niya talaga yung napakahirap na process. Kilala po yan ng ating Team Wolves. Pero ngayon, grabe. Grabe lang po yung aking leader na yan. Okay. So, they are part of our journey, yung mga rejection. Kaya kung tayo nare-reject, okay lang yan. Huwag niyo pong damdamin kasi normal po yan. Nare-reject nga tayo sa mga trabaho natin eh. Nare-reject tayo sa mga pag-ibig. Di ba? Mga yep, pag kayo nanliligaw, kayo ba sinasagot agad? Di kayo hindi. O, di ba? Kasi hindi ka gusto. O, kung hindi ka gusto, lipat. Next. Di ba? Ang dami. Ang daming isda sa dagat. Ika nga. Hindi lang tilapia. Maraming klase. Okay? Ay, ang sarap mag-mentoring. Grabe, mga malobong ginawa mo sa akin. Take action. Not just a planner but a doer. Nung ako po ay nagbabago dito, nagbabago. Nung ako po ay bago-bago dito, marami akong gustong gawin. Wala pa po akong resulta. Ika nga, ayan andito ang ating Mother Fearless. Siya po ang nagpapatunay na talagang noon pa gustong-gusto ko nang mag-talk, gusto ko nang mag-share. Kasi ang ganda ng nangyayari sa akin sa IM Worldwide. Gusto ko nang mag-talk noon. Ako po ay tumawag mismo kay Mother Fearless. Ang sabi ko sa kanya, Mentor, pwede po ako mag-talk? Siyempre, lagi kami nasa Zoom eh. Sabi ng aking mentor, attend kayo ng Zoom. So lagi po kami nasa Zoom noon, 3 months, hanggang sa nagalit na sa akin ang asawa ko at mga anak ko kasi lagi ako nasa Zoom in 3 months. Alam niyo ang sagot ni Mother Fearless? Mens, hindi pa tatay ang tawag sa akin nun eh. Mens, kailangan mo pong may resulta bago ka maging mag-mentor o mag-talk. Oops! Grabe! O di ba? Kung iba yung sinabihan noon, ay ayaw ko na. Ganyan pala sa IM Worldwide. Pero hindi po. Ang nangyari po sa akin, yun ang naging motivation ko. Kasi gusto ko talagang gawin. Goal ko yun eh, na mag-talk tulad ng ginagawa ko ngayon. So nung sabi niya sa akin, Mens, kailangan mong magka-resulta. Ay, grabe ang ginawa ko po noon. Talagang hataw marino ang ginawa ni tatay para magka-resulta lang. No? Dahil nga po ako noon ay hindi gold o hindi platinum o hindi jade, kaya ang pumasok po sa akin noon ay puro silver. And then later on, pumasok po ang gold at jade at platinum. Kasi sinipagan ni tatay, doon po ako nagka-resulta. Ay, grabe, no? Ako nagka-resulta na. Ayan. Nung nagka-resulta na si tatay, ayan. Surround yourself with leaders who will help you to grow. Yun ang ginawa ni tatay.
noong sinabi niya sa akin, kailangan mo magresulta. So ang ginawa ko, alam ko masama na yung tingin sa akin ng asawa ko o anak ko, no? Pero dahil alam ko yung may magandang future sa akin si IM, ito yung ginawa ko. Sumama po ako ng sumama dito sa mga top leaders natin. Yung po ang ginawa ko. Kaya ngayon sabi ko sa inyo, kung kayo'y sasama sa 5 marites, ikaw na ang paanim. Eh, di bali kung minamarites nyo, I am worldwide. Eh, kung buhay ng may buhay. Chismosa at chismosa, ang labas mo. O, di ba? Ayun, ikaw lang naman ang mamimili eh. Ayan, so ang ginawa ni tatay, talagang hinataw ko. Di ba? At hindi lang ang hataw. Talagang yung napi-feel ko na gusto kong iparamdam sa kausap ko, gusto ko maramdaman nila na ako ay totoong tao. Ako ay totoo, hindi yung pera-pera lang, no? Gusto ko sila talagang tulungan, lalo na sa mga may health issue. O kita nyo kung napapansin nyo, ang ngiti nila, peke ba yung ngiti nila? O, meron ba kayong nakita na nakangiti na peke? Magaganda yung ngiti nila. Kasi sa ilalim, tinutukan ko ng laseta. Tinulot. Ngumiti ka. O, di ba? Hindi, joke lang. Pero talagang ang galing po talaga ng ating IM worldwide product. So, yun ang ginawa ko. Not just a planner, but a doer. Dumami po ng dumami yung ating natulungan. At yun na. Noong ako po yung nagka-resulta na, ay grabe. Sadyang in-aim ko na mag-train, pati yung aking mga leader, tinitrain po natin, hanggang sa tayo po ay na-invite na sa kung saan-saang team, no, para i-share po natin ang ating IM Worldwide. And I'm very grateful at thank you po sa mga nagtiwala sa akin na nagtotoka. Kaya ngayon, kasi halos 1 year yata, hindi ako nakapagtok sa Teamwords eh. Siyempre, kailangan natin bigyan ng way yung mga bago. Eh, since bumalik na ang ating Mama Lobo, di ba? Oh, kaya I'm very grateful na ako ay napili niyang mag-talk ngayong araw na. Sino ang mga nega? Ang mga taas ang kamay. Minakita na ako nakataas ang kamay. Okay, sino yung mga nega dito sa ginagawa natin? No, hindi naman isa o dalawa. Unang-unang magiging nega diyan, family mo. Real talk, amang-ama sa family natin na ginagawa rin yung ginagawa natin, di ba? Lalo't lalo na alam nila na ikaw ay na-scam na noon. Lalong-lalo na ikaw ay join na rin sa mga iba't ibang klaseng ganito. Pero hindi ka nag-boom. Pero dahil nga alam ko na maganda ito, grabe yung ginawa ko. Ang sabi ng ating upline, mag-zoom ka. 3 months kailangan mo pag-aralan ito. Di ba? Ang sabi sa atin, learn the business fast as you can. Faster as you can. So, ang ginawa namin, talagang Zoom kami every day, almost every night. Kaya hindi ko na naipagluto ng aking pamilya. Kaya sila ay busangot na yung muka. Wala nang ginawa ang tatay mo, kundi mag-Zoom. O, di ba? Hanggang yung pong aking misis, hindi naman sa pag-ano, dahil totoo ito, nagsumbong na siya sa pamilya ko o sa anak ko sa Pilipinas. Kinausap na niya. Relate si Mentor Jackie. Kinausap na niya, ay, ang papa nyo, wala nang ginawa kundi mag-zoom. Dati ako nagluluto. Dati ako namimili. Dati nakain kami sa labas. Pero in 3 months, hindi ko yung nagawa. Kung sa kawan, divorce kami ng asawa ko. Pero, dahil nga matalino si tatay, pag yan ay binangga mo, yung init ng ulo ng asawa mo, init ng ulo ko, dahil hindi niya alam na ginagawa ko ay para sa kanila, di ba? Ang ginawa ko, hindi ko po siya kinumpronta. Dahil oras na kinumpronta ko yung asawa ko, ay baka kami divorce. Di ba? So, kailangan daanin natin sa diplomasya. Anong ibig sabihin? Hindi niya alam na nung ako po ay nagbebenta, yung nakita niyo mga taong yun, no? Kung hindi pa niyo nakakaalam dito, ang wallet ni tatay ay 5. 5 po ang wallet ni tatay. Yung benta ng barley, yung benta ng hopya, yung commission ko, yan po ay may kanya-kanyang wallet. Okay?
Yung pong wallet ko sa pinagbentahan ko noon, naipon ko po ay 1,000 euro. Anong ginawa ni tatay? Nagpagawa po ako ng money cake. Kung kita niyo itong nasa gitna, may barley muna siya at aking pinahugot sa asawa ko. Habang hinuhugot niya, nakaburangot yung mukha niya. Ano ba to? Nung lumabas na po yung euro, ay grabe, yung burangot niya, yung ngiti, napunta sa tenga. Ang daming pera. Nalugan ako eh. Saan mo kinuha to? Ma, yan ang fruit ng aking pagsusum in 3 months. Yung ako'y ginagabi ng dating, yung ako'y naalis ng maaga, yung Sabado at Linggo hindi ko kayo makasama, yan ang fruit na sinasabi ko sa inyo, ginagawa ko ito para sa inyo. So, bawat okasyon noon, Valentine's, meron po tayong 10,000 pesos. Nung nahit po ni Tatay and Ruby, may 100,000 si Mrs. Meron kaming cellphone na magkapareho, kung anong tawag doon. Nasa Pilipinas siya, anniversary namin. Pinadalan ko siya ng rose. O di ba? That is overcoming negativity. Sometimes action speaks louder than voice. Di ba? Action lang. Huwag mo siyang babanggain. Yung mga nandito, kung sino man nakaka-relate, huwag niyo pong papatulan. Kasi hindi maganda sa business natin yung may magagalit sa atin o meron kayong damdamin sa loob na hindi maganda. Kailangan ipakita nyo sa kanila na tama itong ginagawa natin. Okay? Sana po nagkaroon ng konting positive na pumasok sa ating utak. Number 4, patapos na tayo. Number 5, di ba? Dapat confident ka. Take pride in what you do as an agent of hope. Kasi agent of hope tayo dito eh. Ano ba yung dapat gawin as an agent of hope? Share. Di ba? Share your hope. Ano ba ang meaning ng hope? Hope, opportunity, prosperity for everyone. Lahat, wala yang pinipili. Kasi kita naman sa ating Wolves family, bata, matanda, may ngipin at wala. Andito na, kompleto na. Di ba? Kasi dapat confident tayo. Alam nyo na ako'y pumasok dito, after na ma-realize ng aking family, tandang-tanda ko ito. Ito po ay gatherings ng aming team focus. Lahat po ay kailangan magsalita kung ano ba yung naiisip mo about sa bawat isa. Ika nga. So nagkataon ng aking anak ay naandoon, si Kim, yung po nagtatrabaho dito sa IM Worldwide. Tinanong siya ni Mother Words, Bunso, anong masasabi mo sa papa mo? Pinaiyak po ako ng anak ko. Iiyak na naman ba ako? Ang sagot ng anak ko, marami na pong pinasukan ang papa ko. Pero dito ko lang po nakita sa IM Worldwide. He is home. Andito yung family ko eh. Kayo. Team Wolves. Kaya yung binansagan akong tatay ng Team Wolves, pinanindigan ko na. Kahit ang anak ko'y dadalwa, ngayon naging 2,000 na. O di ba? Pinanindigan ko na yon kasi gusto ko talaga may share. Gusto ko. Ang sabi ko nga kina Mother Wolves sa aking 3 Maria, ang 3 Maria ko po ay ang aking upline, Mentor Jasmine, Mother Fearless at ang ating Mother Wolves. Ang sabi ko nga sa kanila noon, na kahit hindi ako mag-milyon, makita ko lang kayong mayayaman. As tatay, napakasaya ko na. Yun po ang sabi ko sa kanya. Pero hindi pala totoo, magiging milyonaryo ka pala. Di ba? Kasi given na. Given na. Ibibigay talaga sa iyo. Kaya thank you sa akin 3 Maria talaga. Kaya, ang sabi ko sa inyo, promise yourself that no matter how hard it is, mahirap talaga, hindi siya madali. Pero huwag ka lang mag-give up sa iyong mga pangarap. Akala nyo, tapos na. Hindi pa. I am grateful at nakasama po natin ang ating mga top leaders dito noong ating anniversary. Grabe lamang po. Hindi ko akalain na ganun sila ka-humble, no? Kasi noong anniversary natin, ako po ang
atasan na magsabit ng mga ganito at magpapilahin sa labas. Di ba? Parang nakakahiya. O, pila kayo. Di ba? Pero hindi. Grabe po. Fall in line po tayo. Pero sinunod po nila ako. Ganoon po sila kahambol. Kasi papipilahin natin pagpasok sa ano, no? Pero, siyempre, mga ano nila, top leader, baka ano, islabing ka lang nila, no? Bakit to? Hindi po talaga. As in, we are very blessed na naandiyan ang ating mga top leaders. No? Ayan, hindi pa nga pala tapos. Dapat patience ka. Great things take time. Huwag kang mag-rush. Kasi may process nga. It takes time. Di ba? From 1 year to 5th year, hindi mo kailangan mag-rush. Yun nga ang iba, ay bakit ba ang tagal naman? Bakit ba ang tagal naman? Ano ba ang sabi ni Pres? Basta't maghintay ka lang. Darating sa iyo yan. Magpakabait ka, mabait ang swerte sa iyo. Malapit ang swerte sa iyo. Ayan. Green thumb ka ba? Anong ibig sabihin ng green thumb? Yung magaling magtanim, no? Yung magpayabong ng mga halaman. Ito po ay idinededicate ko sa mga leaders. Okay? Anong ibig sabihin? Tayo may mga doubts sa sarili. 'Di ba? Sino ang walang doubt sa sarili? Kahit alam natin na may top leaders na, siguro mga 1% may doubt pa rin sila. Na kaya ko bang gawin ito? Every time na tayo ay magseset ng goal, kaya ba natin gawin ito? Kaya bang gawin ng team ito? Andun yung doubts. Pero kailangan mas manalo yung faith. 'Di ba? Kailangan manalo yung faith over doubts. Kasi kung hindi, napaglabanan ko yung doubts ko noon na ako'y nagsosolo, na sinama ko lang itong aking mga leaders nung first anniversary, ni wala kami ni isang sabit, ni hindi kami pumanhik sa stage. Pero anong ginawa namin? Nag-goal kami. Next year, hindi pwedeng hindi kami tataas sa stage. After 1 year, grabe lamang ang nangyari. O di ba? Kasi meron kang goals. Meron kang vision na mangyayari sa team mo. Di ba? Kailangan maganda yung pagtatanim mo sa kanila. Iba't ibang ugali ng ating mga leaders. Meron tayong tinatawag na, ano nga ba yun? Ang iba't ibang ugali. Nalimutan ko. Sinong tatype dyan? DISC. Grabe, dominant. Ayan, personality. Yan. DISC po yon ang tawag doon. Iba't ibang klase ng ugali ng ating mga leaders. Ika nga, kung ang anak mo ay 10, 10 ang ugali mo. Kasi iba't iba yan. Pero kailangan pakitunguhan mo yung mga leaders mo. Huwag kang mag-give up sa kanila. Kasi yung goal mo at goal nila kailangan pareho. Kasi hindi yan mananatili sa iyong grupo kung hindi gusto nila ang nangyayari sa iyo as a leader. Correct? So after 1 year, hindi lamang po isa o dalawa yung nakasabit sa aming mga leeg. Grabe lang po. Thank you Lord talaga. Thank you IM. And thank you sa ating mga leaders. Dahil kung hindi tayo nag-yes mentor, hindi po mangyayari sa atin yun. O di ba? So yun. After na nagsapar si tatay, dahil nga ang aking green thumb siguro ay maganda at ibig sabihin ang leader, pag ikaw ay magandang pakisama sa iyong mga downline o sa iyong mga leader, itataas ka nila. At ako po ay sinorpresa ng aking dalawang leader, mentor, shout out mentor Cynthia Sanggalang, at siya po ay nag-sapphire, and mentor Annelyn Bragais, which is mentor Israel. Sila po ang naglulok sa akin para po ako ay maging ruby. Nawala yung poster ko ng ruby, anak. Okay, nag-ruby po si tatay dahil sa kanilang dalawa. No? Sila po yung nag-uusap na mentor Cynthia, mentor Israel. Gawin. Dahil talagang ang balo ko lang po noon, maging sapphire maker kasi isa rin sa goal natin as a leader na maging sapphire maker. No? Kasi kasiyahan mo na may mag-sapphire sa team mo. Pero ang nangyari po, thank you Lord, nag-usap sila. Kung hindi ka magsasapphire, hindi po ako magsasapphire. Kung hindi rin lang ang magro-ruby. Kasi
Doon mo malalaman kung gaano ka kamahal ng iyong leader. Kaya naman hanggang doon na lamang ang pagmamahal ko sa kanila. Di ba? Kasi sila ang naglulok sa akin kung anong meron ako ngayon as Ruby. So thank you sa aking dalawang leaders at siyempre sa mga tumulong po sa akin. Okay? Ayan. You want more? Tulog na ba ang lahat? Mahaba pa to. Thank you anak, binili ako ng iced tea kasi maganda pa. Maganda pag dito kayo nakatambay sa IBC Italy kasi may pa iced tea. Okay. Okay. At yun, siyempre, pag ikaw ay leader, meron kang pangarap sa iyong team. Hindi yung basta kumikita ka lamang, wala ka nang gagawin, di ba? So sa pangarap din natin na kumita yung mga nasa baba mo. Hindi ko na po nailagay dito kung magkano yung mga kinikita nila kasi siyempre ang PPT natin, rush, no? So naisip ko kung sino po yung natutulungan ng ating team as unilevel. Di ba? Ano ba yung unilevel? Ang unilevel po ay yung binibili nating barley na may bumabalik na 5 pesos. So, ibig sabihin, sa team ko, grabe, ang dami na pong napapasama sa top unilevel. So, ibig sabihin, marami yung nagtitiwala sa inyo. Yun ang isang pangarap ng isang leader. Hindi lang ang pera-pera, kundi kumita rin yung mga nasa ilalim mo. Di ba? Agree! Galing! Woo! Grabe ka, Mama Lobo. Ayun, patapos na po tayo. So yun, dahil nga yung sabi ko sa inyo noon, dahil po ako ay kapper, more pa, dahil po ako nga ay kapper, ang aking first pay-in po ay kapper. Grabe. Di ba, ang tuwa ko noon kasi nagsimula ako sa 500 pesos. Kasi ako po yung tao na oras na nagsimula, ang tendency ng utak ko, gusto ko palakihin siya. Hindi yung pababain siya. Kasi naalala ko nung ako'y college, alam nyo, kasi pinalaki po ako ng magulang. O, sige, gusto nyo more. O, sige, istorya ko kung ano yung aking buhay nung ako po ay bata pa. Pinalaki po ako ng aking magulang sa traditional business. Kami po ay may-ari ng isang malaking department store sa Lemery, Batangas. Okay? Dahil nga po ang utak ko ay as a business, talagang business minded na po ako noon. Sa tatlo kami magkakapatid na lalaki, ako lang po talaga yung business minded. Ako po yung natao lagi sa tindahan. Pero hindi alam ng magulang ko na tuwing ako ay tatao sa tindahan, nangungupit po ako ng 100 pesos. Huwag niyo akong gagayahin sa mga may tindahan, pero huwag ka. Yung 100 pesos po na yon, pag ako ay babalik ng Batangas, kasi doon ako nag-college, hindi ko po ginagastos. Ako po ay nag-open ng bank account sa Batangas City. Inihulog ko po yung 100 pesos. O di ba? Weekly 100 pesos. Tuwang-tuwang na ako kasi nalaki yun eh. Alam nyo kung saan ko inilagay yung 100 pesos? Nagpagawa po ng maliit na bahay yung aking mga magulang. Na short po ang aking magulang. Walang mapapagkisame. Ang sabi ko, teka muna tayo. Meron po akong i-withdraw. Nakaipon po ako ng 30,000. Tandang-tanda ko yun. 30,000, niipon ko po yun sa kakukupit. Pero hindi ko siya ginagastos. Ibinalik ko po yun sa kanila. Di ba? Yun eh, yun talaga yung mindset ko eh. Hindi ako yung kukuha pero gagastusin ko. Iniipon ko talaga siya at gusto ko nalaki. So yun, nagkakaroon po ng kisame yung bahay namin sa cost na 30,000, which is kinupit ko rin sa kanila. Kung hindi yung kinupit, o di wala kaming kisame. O di ba? So yun din po ang nangyari dito sa akin IM Worldwide. Since ako po ay kapper nga, kaya I love kapper. Kahit paano mangyari, kapper is the best. Para sa akin, ha? Okay? Kasi, ginawa ko. Ginawa kong tumaas hanggang J. Pero kung hindi ay kapper at mananatili kang kapper for the rest of your life, walang mangyayari sa iyo. So, kailangan pag kapper ka o lower package ka, mag-rank up ka. Meron tayong
Either 2 months, bago tapos yung 2 months, pwede ka. Or in 2 years, pwede kang 2 years. In 1 year, 2 beses ka pwede na mag-rank up to J. Okay? Alam naman po natin yon. So yun, diretso natin. So nagtimula si tatay sa 500 pesos. Alam niyo po ngayon, road to 1 million na din. Grabe. Sinong mag-aakala na ang isang OFW na tulad namin magagawang mag-milyon? Huwag ka lang titigil. Okay, talagang gusto natin na maging gawin natin na full-time, di ba? Pero hindi natin magawa kasi andito nga tayo sa abroad. Dalawa yung ating mindset. Pero alam ko darating ang araw, magiging full-time din tayo. At hinahangaan ko ang lakas ng loob ng ating Mama Mary, Mentor Maricel Ramos, kasi siya po ay nag-full-time na ngayon dito sa IM Worldwide. At yan po ang aming susundan. We are next, Mama Mary. O, di ba? Kasi kaya naman kung gugustuhin mo talaga. So yung po, ang 500 po ni tatay, road to 1 million pesos na din. Thank you, Lord, at thank you sa IBC. Thank you sa IM Worldwide. At talaga naman. Okay. Sino yung mga nahihirapan dito sa mga pagpapiin, sa pagpapajoin? Di ba nahihirapan kayo? Meron po tayong ways to join IM Worldwide. At yan po ay talagang pinag-isipan ni Tatay Larry. Me! O yan. Okay, ito na yung mga tips. O talaga, dinire-diretso ko na yan ha. Kompleto, Ricardo, ang ginawa kong araw na to. Grabe yun, Mama Lobo. O di ba? Kahit paulit-ulit yan, pero magandang pakinggan. Depende sa talk sa inyo. O di ba? Ayan. So 5 ways to join IM Worldwide. Ayan po ang ating W Boss na tinatawag. O di ba? Ang gwapo ni tatay. Oh. Thank you sa nagawa ng aking PowerPoint. O di ba? Kasi nag-isip tayo eh. Lumapit pa yung nagawa ng aking PowerPoint. Thank you, anak. Okay, W Boss. Ano ba yun? W, withdraw. No, kung kayo naman ay may mga itinatagong pera diyan, withdrawin natin. Kasi pag ating nilagay sa time deposit yan, magkano lang ang kita? Konti lang. Samantalang pag withdraw mo yan, ilagay mo dito sa business, grabe ang balik sa iyo. O, di ba? So kung kayo po may itinatago diyan o yung mga prospect ninyo ay may itinatago, sabihin niyo mag-withdraw. Pilitin niyo na mag-join dito. Okay? Ang sunod, benta. Kung kayo may mga gamit na hindi na ginagamit, ibenta ninyo. Tapos yun din ang ating magiging puhunan. O di ba? Pwede rin naman tayong umutang sa bangko. Hindi natin pinipilit na hindi natin dapat sabihin sa mga mentor o sa mga prospect natin na umutang kung hindi nila sa IM Worldwide ipapasok. Okay? Kung uutang nila sila at ibibili na ng kanilang kapritsyo o whatever it is, huwag na lang. Kung uutang ka, kailangan ipasok mo dito at yung kikitain mo kay IM Worldwide, siya mong ibabayad sa utang mo sa bangko. Di ba? Ganun lang po yun. At yun po ay talagang nangyayari. Ano ba yung sunod? W, boss. Sangla, nawala yung S kasi puti. Okay. Isanla mo mga asawa mo. Kung wala rin ginagawa. Hindi, joke lang po. Baka tayo ay makulong. Okay. Isanla po natin yung mga bagay na pwede natin namang isanla. Halimbawa, nakatago lang. Na, siyempre, kailangan din naman natin siyang makuha. Ano? At makukuha natin yon siyempre, pag ibinalik ni IM Worldwide yung ating mga kita. Ayan. And the last but not the least, hiram. Hello po. Ayan. Ang hiram, ibig sabihin, kung kayo naman po ay may kilala na nakakaangat naman o nakakaluwag-luwag, pwede po ninyong pakiusapan na kung pwedeng hiramin kayo ng puhunan. Kung talagang kayo mapapahiram as makakakuha kayo ng jade, go, go, go. Ika nga. No? So, yun po. Ayun. So,
Tapos na po tayo dun sa ating mentoring, pero meron po akong isang patalastas. Since ako po ay nandito sa ating IBC Italy, okay? So, I will take this opportunity to thank ang ating IBC owner, Mentor Jasmine Casini, which is my upline din. Okay? At tayo po ay merong pick a date to fly. Ano po ibig sabihin? Yung pong lahat ng nandito sa Europe na nagme-maintenance dito sa atin sa IBC, mag-avail lang po kayo ng 6 boxes, meron na po kayong free raffle ticket para sa ating pick a date to fly. Ang presyo po na ating susundan ay presyo ng February. Kung ano yung presyo ng February, yun po ang ibibigay sa atin. Kung umuwi kayo ng February, good. Kung kayo po ay uuwi sa ibang buwan at tumaas, kayo na po ang bahalang magdagdag. Okay? Pero isa lang po ang aking sasabihin. Panatilihin po natin na mag-maintenance sa ating IBC kung gusto ninyong mag-remane ang ating IBC Italy. Pangungunahan ko na po sa pangalan ng ating IBC owner. Tayo po, kung natatandaan nyo, binigyan na tayo ng palugit na 6 na buwan. Kalampas na po ang 3 buwan. Pero sa tingin po namin, dahil alam ko po at ako po ay taong IBC, akala po ng mga leader ako nagtatrabaho na din. Kasi araw-araw ako nandito. Okay. So alam ko na po yung come and go at ang nangyayari dito sa ating IBC. Ikinalulungkot ko man na sabihin po sa inyo, hindi pa rin po nababago yung ating financial ng ating IBC Italy. So, kaya po kami ay nananawagan kung gusto nyo po talagang mag-remane ang ating IBC Italy, ang amin lang pong hinihingi ay 3 boxes every month. Lahat ng nandito sa Europe, wala na kaming pinipili. Kung kayo nandito rin lang sa Europe, gawin nyo yung ginagawa natin at the first year. Kasi nung first year, ang ganda po ang ganda po ng flow. Kaya masaya tayo, nakapag-event tayo. So paano tayo makakapag-event next year? Kung ang mangyayari dito sa ating IBC ay ganito, no? Gusto nyo bang mawala ang ating IBC at mapabalik uli yung dating ginagawa natin na nagpapapackage na hindi nadating o nasusunog o nahuhul sa immigration? We are very blessed kasi dito na ang IBC Italy na basta lang natin kukunin dito. Di po ba? Napag-usapan na po namin ito Domenica. Kaya sasabihin din naman po ito ni Mama Lobo, so hindi ko na po dadagdagan pa. So yun lang po ang aming sasabihin at kami po ay nananawagan, no? Na kung gusto pa natin na magkaroon tayo ng event next year na talagang maganda ang aming mga binabalak sa ating event next year, go, go, go! Bumalik po tayo dito. 3 boxes lamang po ang aming hinihiling. Kung 6 boxes, syempre may ticket. Kaya tayo nagawa ng ganito di ba? So alam ko na marami naman pong gumagawa, pero kailangan po ang Team Wolves. Team Wolves, no? Akin ang pupuntiryahin. Lahat tayo, Team Wolves. 3 boxes every month po. Okay? So, yun po. And this is Tatay Larry and I am worldwide. Ayun. Thank you so much. I miss you, Team Wolves. At sa lahat po mga nag-tune in, na inabot po tayo ng ilan ba? Uy, almost 100. Bakit hindi pa pumasok yung 4? Grabe. Kung pumasok yung 4, meron akong ibibigay. Pero wala. Kulang ng 4. Hindi ako magpaparapol. Grabe. So thank you so much, Mother Wolf. Thank you sa mga anak ko. At talagang pananinindigan ko na ako ang tatay ninyo dahil kahit hindi ako top leaders tulad ng ating mga naging guest ng mga panahong yon, umabot tayo ng 96. So ibig sabihin, pinakikinggan nyo ang tatay ninyo. O di ba? So I am very blessed na nandito ako sa ating Team Wolves. I am very blessed na tayo nandito sa ating IBC Italy. At kung ano man yung dapat natin gawin natin. Yung mga magra-rank up dito ngayong September, congratulations, it is finished na. At talaga namang yung mga maglalabas ng car, go, 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 go. Si Tatay Larry. Kanina nga sasabihin ko sana bago magsimula si Tatay Larry, let's watch this. Nalimutan ko kanina. Sana sasabihin ko,
Bago magsimula si Tatay Larry, let's watch this. Akala mo ka-achiever? Okay, next na tayo para sa Karachiever. So, yun po, back to you, Mentor Den. Thank you so much. Thank you again. I am very, very grateful sa araw na ito. Thank you so much.